Hi guys! Kumusta po kayo? It's me Ate Enero and samahan niyo po ako sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong vlog. Kwento-kwentong buhay ng isang kunyang dito sa Hong Kong. Diba? 6 days na kunyang. Tapos isang day na madamdamin. Siyempre, pagka mag-day off tayo guys, siyempre sulitin natin, magdamit tayo ng gusto nating maganda. Huwag naman yung malaswa. Tapos, mag-makeup din tayo, magpa-beauty, ganon. Yun talaga ang realidad ng buhay ng isang kunyang. Siyempre, busy ka sa dahol na 6 days, tapos 1 day lang ang pahinga. Pero ang day off, hindi yun pahinga. Kasi minsan nakakapagod din. Pero at least, nagagawa mong mag-relax. Ganun yun. So, stay tuned po. Huwag po kayong magsasawa sa mga upload na video ko kasi panay buhay kunyang lang naman. And, tara, samahan niyo po ako sa panibagong vlog ulit today. Thank you. A few moments later. Alam nyo guys, pagka morning, babalahat ang escalator. Kaya nagsu-shortcut ako. Hirap kaya umakyat sa hagdan. Ito. Pero lahat naman pa aakyat kasi kaya wala akong choice kundi maakyat talaga ako every morning. Makulimlim ang panahon guys. Kasi nakalagay sa observatory mag-typhoon 10 daw, super typhoon. Pero pumasok pa rin ang mga bata kasi wala pa naman signal na walang pasok kaya pumasok pa rin sila. Pero baka mag-panic buying ako mamaya kasi parang Saturday yata yung bagsak ng ng typhoon. Kaya delikado na naman ang day off namin. Talagang sinumpa. Kagaya nito. Akyat tayo. Akyat. Diba? Ito yung central. Akyat pa tayo. Akyat. Hanggang dun. Shortcut bang nasasabi ito? Hindi Parang nagpapabagal ng lakad. Oh no. Yan guys. Dito tayo sa footbridge. Yun ang escalator. Dito tayo sa taas, footbridge. Tapos tatawid tayo. Tapos bababa ulit tayo. Ayan. Dahan-dahan pababa. Tapos alam nyo yung hagdan namin pataas. Hanggang dun, dami. Hindi lang 100 step yan. Akyat, baba. Pataas pababa at paikot-ikot pa. Pero mas gusto kong shortcut dito kahit matarik. Kasi wala akong choice kundi talagang dadaan dito. Ito na yung pinakamabilis na daanan. Pero alam nyo guys, ito yung likod ng building namin. Ito yung sinasabi nilang Castle Step. Ewan ko kung bakit sinabing Castle Step. Tapos yung sa taas niyan, yun ang Robinson Road. Kaya masyadong mabundok ang lugar ko dito. Hi! At yan na nga po. Magwawalis po tayo dito sa room ni Madam Bertrude. Kasi galing pa ako ng school. Naghatid ako ng baon ni Bunso. Tapos, naalaala ko pala,
meron akong nilutong sili na leftover. Eh, hindi ako makatigil. Kasi gustong-gusto ko nang kumain. Kaya sabi ko, uwi muna ako sa bahay bago ako mag-market. Para kumain muna ng lunch. Tapos maglinis muna ng konti, magsampay. Tapos pupunta na ako sa market. Kaya tara, magwalis muna tayo guys. Madali lang to. Actually, nag-beggings pa ako dito sa room ni madam ko. Kaya medyo bumalik ako ng bahay kasi kung pupunta na ako ng market, baka matatagalan ako doon. Eh, wala na akong magagawa na mamaya. Kaya, ito. Mas inuna ko muna itong mga gawaing bahay. 2,000 years later. Ayan, alam nyo guys. Galing ako sa school. Pumunta ako sa school. Kasi, nagbaon ako. Tapos, bago ako pupunta sa school, tumawag si babae, si Madam Bertud. Sabi niya, Jeje, huwag ka munang umalis kasi may magdi-deliver ng bagong TV. At saka, TV lang naman ang sinabi niya. Pero papapalitan para itong malaking TV na yan. At saka itong fan namin kasi minsan gumagana, minsan hindi. Kaya pinapapalitan. Ngayon, hindi pa ako nakakarating sa school na kasi baka magka-close yung baunan doon. Tapos may time limit kasi yun. Tapos tumatawag na yun sila laki sa akin. Sabi niya, "Asan ka, Cheche?" Sabi ko, "Nasa school." Sabi niya, "Bumalik ka na sa bahay kasi nandun na yung tao na nag-deliver ng TV." Ayan, malaking TV ulit. Tsaka yung electric fan, may kapalit na. Kaya dali-dali akong umakyat sa escalator. Buti na lang pakyat ang escalator pag tanghali hanggang gabi. Kaya medyo madali. Diyos ko, buhay kunyang nga naman. Kwentong kunyang. Ayan po, oh. Aalis na tayo. Bumalik tayo ng bahay, pinagpawisan tayo. Pero, aalis pa rin po tayo. At pupunta tayo ng palengke. Kasi, yun nga, may bagyo. Baka mamamatay sila ng gutom. Kaya palengke muna tayo, guys. Hayaan mo muna natin yung mga gawaing bahay kasi nakakapaghintay yan. Pero yung papalingkihin ko, baka wala na akong mapalingki, maubusan ako dun sa market. Magpanik buying yung mga check ko na yan. Kaya I'll see you later. Wala pa yung escalator. Ito na po. Ito na po. A few moments later. Ayan po guys. Bago ako pupunta sa Yingpon Market, dumaan muna ako dito sa Central kasi may kukunin lang ako. Saglit. Kaya bumaba tayo dito. Sabagay, ang bahay namin nasa mid-level, Central din lang yan. Kaya madali lang. Tapos doon ako sa Yingpon Market nagma-market kasi marami kang pagpipilian tsaka mas mura kaysa dito sa Central. Kaya stay tuned po. Alam nyo guys, yung nadadaanan na yan bus stop. Akala ko fence lang yan. Yun pala, lalagyan ng masetas ng plants. Kaya ang gandang galing nila. Tapos alam nyo guys, itong building na to, nung baby bagong panganak yung alaga kong bunso, inuumpisahan na ito. Hindi pa yata pinapanganak noon, inumpisan na ito hanggang ngayon. 8 years old na siya. 8 years na rin na
ginagawa ito. Ang laking building, bago, ang ganda. We are going to market na naman po. Yan ang ganda. Church yata yan. Sa Yinghua Girls School. May church sila. Church ng school. So, ayan nga po guys. Pauwi na po tayo. Tingnan nyo naman. Oh, lumilipad. kurang lati. Pakpak. Kulang na lang yung pakpak para ano. Lilipad na rin ako. Kasi mahangin. Typhoon 3 na daw. Bukas mag Typhoon 10 daw. Tingnan nyo naman. May typhoon talaga dyan. So, yun na nga. Pauwi na po tayo at tapos ng pagmamarket, pabalik-balik pa ako doon. Naghahanap ako ng chicken pero wala. Nagkakaubusan ng mga paninda sa market. Totoo nga naman, nagpanic buying na sila. So, hanggang dito na lang po mga kakabsat ang aking vlog. I'll see you next time again on my other vlog. So, stay tuned po kayo. Huwag po kayong magsasawa dahil maraming kwento-kwento ng buhay dito. Tsaka, magkaka-idea din po yung mga nagbabalak papunta dito sa Hong Kong. Ito pala yung buhay ng mga kunyang sa Hong Kong. Akala nyo lang maganda. Oo, maganda sa day off kasi behind the scene naman yun eh. Pero sa reality, real life, andun yung pagod, puyat, parang gusto mo nang sumurrender, pero paano na sila, paano ng mga anak ko, hindi pa tapos sa pag-aaral, mga tipong ganon. So, tinitiis lang po. So, until next time again, bye for now. Dito na ako sa building. Yan.